At para sa ating mga balita, bansang Ukraine magpapalakas laban sa Russia at Donald Trump at Xi Jinping nagkakainitan na. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Muli na namang nagliliyab ang kalangitan ng gabi sa bansang Ukraine. Muli na namang nagulantang ang mga lungsod sa serye ng mga pagsabog ng mga drones na tila galit na dumadagsa mula sa himpapawid, kasabay ng dagundong ng mga artillery sa lahat ng front lines. Ipinapakita ng mga larawang ito ang labanang naganap kahapon, ika-10 ng Abril, kung saan binomba ng mga Ruso ang mga military facilities ng Ukraines. Ganon din ang mga kagamitang militar at ang mga sundalong Ukrainian sa iba't ibang lugar sa Kharkiv at Donetsk. Sa nakalipas na 24 na oras, iniulat na nagpakawala ang Russia ng umaabot sa 55 drones na tumarget sa mga lugar sa Ukraines. Sa parehong araw, inatake rin ng mga Russian drones ang kabisera ng Ukraine na Kyiv at ang lungsod ng Mykolaiv sa timog. Kamatayan at pagkawasak ang iniwan ng mga sunod-sunod na pambobomba. Walang tigil, walang habag. Habang nagaganap ang Shahed drone attack na inilunsad ng sabihin na nating mga salbaheng tao sa Russia, biglang bumagsak dito yung ika-6 na drone. Sa tingin ko, hindi ito napabagsak ng air defense. Hindi siya na-intercept, basta na lang itong bumagsak diretso sa gusali. Nasira ang lahat sa paligid. Baka may mahalagang target dito, hindi lang natin alam. Dahil dito, nanawagan kahapon ang pinakamataas na general ng bansang Ukraine na si General Alexander Syrsky na mag-recruit ng 30,000 na mga bagong sundalo kada buwan. Sa gitna ng tumitinding bilang ng mga nasasawi sa labanan at sa isang digmaan na walang senyales ng paghupa, sinabi ng Commander-in-Chief ng Ukrainian Army na kailangang mag-mobilize ang Kyiv ng 30,000 soldiers buwan-buwan para maipagpatuloy ang laban kontra sa mga Ruso. Bukod dito, ilang linggo pa lang ang nakakalipas, inilunsad din ng Ukraine ang isang bagong voluntary contract para sa serbisyong militar. Layunin ng proyektong ito na makarecruit ng mga kalalakihang nasa edad 18 hanggang 24. Ibig sabihin, ang mga kabataang halos bagong graduate pa lamang ay tinatawagang makilahok na sa digmaan. Matatandaan na nanawagan din noon ang mga Western countries sa Ukraine na ibaba ang edad ng military conscription. Bunsod ito ng problemang kinakaharap ng Ukraine ukol sa kakulangan ng tao at ang patuloy na pagkaubos ng kanilang armas. Kapag umabot sa humigit kumulang 2,000 hanggang 2,500 sumasali sa isang brigada, karaniwan sa mga ito ay nag-eedad ng 33 hanggang 35 taong gulang. Sa ngayon, madalang pa sa patak ng ulan kapag nangyari ito. Hinihikayat ngayon ng Ukraine ang mga kabataang nasa edad 18 hanggang 24 na pumasok sa militar at magsilbi ng 1 taon kapalit ng sahod na humigit kumulang $24,000, bukod pa sa malalaking bonus at tulong sa pabahay gaya ng subsidy sa renta at mortgage. Ang mga bagong recruit na karamihan ay nasa edad 18 hanggang 22 ay ipinapadala na sa digmaan matapos lamang ang 3 buwang basic training. Isang desperadong hakbang sa gitna ng walang hintong pambobomba ng mga puwersang Ruso sa Ukraine. Dadaan muna ako sa 3 buwang training, tapos ipapadala na ako para magsilbi. Pagkatapos ng kontratang to, balak kong pumirma ulit. Alam mo, kung ikukumpara mo ang TikTok sa totoong buhay, ang laki ng pinagkaiba. Sa video, mukha lang madali at astig, pero sa realidad, sobrang hirap. Kailangang maranasan mo talaga, mahirap sa isip at sa katawan. Sa kabila ng mga hakbang na ito ng Ukrainian Army, nangangamba pa rin sila kung talagang handa na bang sumabak sa labanan ang mga kabataang sundalo. Ayon sa ulat ng komandante sa Western Front, mayroon daw kasi silang ilang mga bagong recruit na hindi pa marunong kahit sa mga pangunahing combat exercises tulad ng wastong paggamit ng armas at maayos na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasama sa labanan.
nagkaroon din daw ng ilang insidente kung saan umatras ang mga baguhang sundalo habang nasa gitna ng isang pag-atake na naging sanhi naman ng pagkatalo sa ilang mahalagang teritoryo gaya ng Pokrovsk. Sa isang interview na ipinablish ng isang local newspaper sa Ukraine, sinabi ng pinakamataas na general sa Ukraine na may kakayahan daw ang bansang Russia na magmobilisa ng hanggang sa 5 milyong bihasa at veteranong mga sundalo. Ayon pa sa kanya, mula daw nang magsimula ang digmaan noong 2022, 5 beses na daw na lumaki ang puwersa ng Russia. Giit pa ng general na daragdagan ang bilang ng mga sundalong Ruso ng humigit kumulang 8,000 hanggang 9,000 bawat buwan. At hindi nga siya nagkamali dahil ipinakita ng Russia ang kahangahangang kakayahan nito na punan ang kanilang puwersa kahit pa isabak nito ang mga kabataang sundalo sa gitna ng digmaan. Bagaman hindi pa ipinapatupad ng Russia ang isang national draft, nagiging alternatibo ng Russia ang mga kontratistang sundalo at ganun din ang mga malalaking incentives na iniaalok upang makahikayat ng mga volunteers. Noong nakaraang taon, sinabi mismo ni Russian President Vladimir Putin na umaabot sa mahigit 1,000 volunteers ang pumipirma ng kontrata kada araw para maipadala sa front lines. Giit pa ng nasabing Ukrainian general, mas marami daw talaga ang sundalong Ruso kumpara sa mga Ukrainians sa ratio na 10:1. Kung totoo ito, malinaw na nagpapakita ito ng matinding pressure na kinakaharap ngayon ng Ukraine. Matapos sumiklab ang digmaan, iniutos noon ng Ukrainian government ang isang general mobilization kung saan kasabay nito ay pinagbawalan ang mga kalalakihang nasa edad 18 hanggang 60 na umalis ng kanilang bansa. Pero noong nakaraang buwan lamang, lumutang ang isyu ng korupsyon at iba't ibang paraan para lamang makatakas sa kautosang ito. Bilang tugon, ibinaba ng Ukraine noong nakaraang taon ang edad para sa sapilitang serbisyong militar sa 25 anyos at nagpatupad sila ng mahihigpit na parusa para sa mga umiiwas sa draft na ito at sa mga tumatakas sa serbisyo. Sa ibang balita, Donald Trump at Xi Jinping nagkakainitan na daw. Mas lalo pang pinaiigting ni Donald Trump ang kanyang paninindigan laban sa China. Sa loob lamang ng 2 araw, 2 beses niyang tinaasan ang buwis ng mga produktong galing sa China. Sa katunayan, umabot na sa 125% ang buwis na ipinataw ni Trump sa mga imported na produkto galing sa China. Ito na ang pinakamataas na buwis ng isang imported product sa buong mundo. Ibig sabihin, lahat ng kalakal na galing sa China na pumapasok sa Estados Unidos ay papatawan ng 125% na buwis. Pero tila sinasadyang puntiryahin ang China sa ganitong mga hakbang. Wala ring ibinigay na palugit sa kanila para sa pagbabayad ng halagang ito. Gayunman, naniniwala si Donald Trump na interesado pa rin daw ang China na makipag-usap sa kanya. Gustong makipagkasundo ng China, pero mukhang hindi pa nila alam kung paano nila ito sisimulan. Alam mo yung parang gusto nila, pero nag-aalangan pa. Mga taong mapa-pride. Si President Xi mismo ay isang taong may mataas na pagtingin sa sarili. Kilala ko sila. Sa ngayon, tila naguguluhan pa sila sa tamang paraan kung paano ito haharapin, pero sa tingin ko, makakahanap din sila ng paraan. Nasa proseso na sila ng pag-iisip kung paano gagalaw. Basta ang sigurado, gusto nilang makipag-deal. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Donald Trump. Naniniwala siyang gusto pa rin ng China na makipagkasundo sa kanya. Ang problema lang daw, hindi daw alam ni Xi Jinping kung papaano ito uumpisahan. Naniniwala naman ang mga eksperto na posibleng totoo ito. Posible din naman na hindi. Pero isang bagay ang sigurado, may sagot si Xi Jinping sa mga hakbang ni Donald Trump. Sa katunayan, lumalaban ang China sa bawat kilos ni Donald Trump. Sa unang round, nagpatupad si Trump ng 54% na buwis laban sa mga produktong Chino. Gumanti ang China at nagpataw ng 84% na tax sa mga produktong galing sa US. Pero hindi nagpaawat si Trump. Lalo pang uminit ang sitwasyon at itinaas niya ang buwis sa 125%. Pero hindi natinag ang Beijing. Patuloy itong lumalaban sa iba't ibang pamamaraan. May mga hakbang na simboliko, mayroon din namang mga material na epekto.
Isa dito ay ang pagfa-file ng China ng isang kaso laban sa US sa World Trade Organization. Ang World Trade Organization ay ang nangangasiwa sa mga patakaran sa pandaigdigang kalakalan. Pero tila lumutang ang kakulangan ng organisasyong ito dahil ang totoo, walang magagawa ang World Trade Organization para aksyonan ang kasong inihain ng China laban sa US. Ang pangalawang hakbang ng Beijing ngayon ay ang pagpapataw naman ng parusa sa mga kumpanyang Amerikano sa China. Kamakailan lang, nilimitahan ng China ang operasyon ng 18 US companies sa kanilang bansa. Mas magiging mahirap na ngayon para sa mga ito na makipagnegosyo sa loob ng China. At kahapon lang, tinarget na rin ng Beijing ang Hollywood. Ayon sa mga ulat, balak nitong higpitan ang pagpasok ng mga pelikula mula sa US. Ngayon na mas lalo pang tinaasan ni Trump ang buwis, plano ng China na palawakin pa ang mga hakbang laban sa iba pang mga interes ng Amerika. Patuloy pa rin ang Estados Unidos sa pagpapatupad ng mga buwis laban sa China at mariing tinututulan ito ng Beijing. Para sa China, hindi tayo kailanman papayag sa ganitong uri ng pambubuli. Hindi kami tatanggap ng anumang uri ng pressure, pagbabanta, o bullying. Hindi ito ang tamang paraan ng pakikipagnegosasyon sa China. Kung talagang nais makipag-usap ng Estados Unidos, dapat itong magpakita ng respeto, pantay na pagtrato, at mutual na pakinabang. Pero kung ipagpapatuloy pa rin ng Amerika ang pagpuwersa ng sarili nitong interes at patuloy na baliwalain ang kapakanan ng dalawang bansa at ng pandaigdigang komunidad, at igigiit ang taripa at trade war, handa ang China na lumaban hanggang dulo. Lalaban kami hanggang sa huli. Yan ang matigas na sagot ng China. At tinawag pang bullying at blackmail ang mga ginagawa ni Donald Trump sa kanila. Pero papaano naman ang offer ni Donald Trump na makipagkasundo? Interesado ba ang China na tanggapin ito? Ayon sa Ministry of Commerce ng China, malinaw at iisa lamang ang posisyon ng China. Bukas ang aming pinto para sa negosasyon. Pero dapat na isagawa ang dialogo sa pantay na batayan at may paggalang sa isa't isa. Mananatili ang China sa kanilang posisyon hanggang sa huli. Ang pagpapahirap, pagbabanta, at pananakot ay hindi tamang paraan ng pakikitungo sa China. Umaasa kami na ang US ay makikipagtulungan sa China batay sa mga prinsipyo ng mutual na paggalang, mapayapang pamumuhay, at kooperasyong kapwa nakikinabang. Sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon, maayos naming malulutas ang aming mga pagkakaiba. Salamat. sabi ng China, bukas sila sa anumang dialogo pero wala silang tiwala sa US. Dahil para sa kanila, hindi makikipagnegosasyon si Donald Trump ng tapat. Sa kasamaang palad, ang ganitong deadlock ay may napakalaking epekto din sa iba pang mga bansa sa mundo. Gayong ang US at ang China ang itinuturing na pinakamalalaking ekonomiya sa buong planeta. Naniniwala ang mga eksperto na malaki ang posibilidad na magkaroon ng malaking collateral damage ang away na ito. Ang US ang pinakamalaking importer ng mga produkto sa mundo, habang ang China naman ang pinakamalaking exporter. Hindi tulad ng ibang bansa, hindi binigyan ni Trump ng tsansa ang China at wala rin balak na magpakumbaba ang Beijing sa kanila. Pareho silang naghahanda sa isang mahaba-habang labanan sa trade war. Sa katunayan, kumikilos na ang China ngayon sa dalawang pangunahing layunin. Una ay patibayin ang kanilang ekonomiya at pangalawa ay pabigatin ang presyon laban sa Amerika. Ayon sa mga ulat, inaayos na daw ng Beijing ang epekto ng mga buwis ni Trump sa kanilang stock market. Ginamit nila ang malalaking state-owned enterprises or SOE para bumili ng mga shares at pigilan ang pagbagsak ng mga presyo matapos itaas ni Trump ang buwis ng mga produktong Tsino. Tumutulong din ang Bangko Sentral ng China sa problema. Pinahina ng Bangko Sentral ng China ang halaga ng yuan para nang sa gayon ay mas gumaan ang epekto ng mga buwis. Kapag kasi mas mababa ang halaga ng kanilang pera, mas nagiging mura din ang mga produkto na iniluluwas nila sa ibang bansa. Kaya naman, mas nababayaran nila ang ipinatong na taripa dahil sa baba ng presyo ng kanilang produkto. Bukod dito ay nagpapatupad din ng mahigpit na censorship ang bansang China. Pinipili ng mga Chinese censors kung anong mga online post lamang ang pwedeng mabasa ng tao. Anumang post na bumabatiko sa US, iyon ang pinapayagan. Pero ang mga detalyadong impormasyon tungkol sa epekto ng taripa ni Trump ang siya namang inaalis. Layunin ng Chinese censorship na ito na hubugin ang isip ng publiko pabor sa China habang negatibo naman sa US. Ito ang mga sagot ng China laban sa US.
At naniniwala ang mga eksperto na lalo pang magiging matitindi ang mga hakbang na ito. Isa sa mga susunod na target ng China ay ang mga agricultural imports ng Estados Unidos, isang mahalagang bahagi ng political support base ni Donald Trump. Maaari ring tamaan ng China ang US financial sector, kabilang dito ang mga American investment banks at asset management companies na kilalang malalakas na supporters din ni Trump. Layunin nito na saktan ang mga pangunahing supporters ni Donald Trump para dagdagan ang pressure sa kanya. Ipinapakita nito na hindi naghahabol ang China ng awa sa Amerika. Malinaw na kumakasa ang China sa Amerika at inaasahan lalo pang lalala ang sitwasyong ito sa mga susunod na panahon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular din naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.